Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, good news. Sa wakas, magsasalita na kaya itong si Magpantay. Magsasalita na rin kaya itong dating Police Major De Castro. Hearing sa Senado. Diyan po sa ikangay pagkawala ni Catherine Camilon, tuloy na mga kaibigan sa puntong ito. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At man sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po ako mga kaibigan. Naku po, matindi ito. Magsasalita na kaya itong tinuturong utak di umano sa pagkawala ni Catherine Camilon na si De Castro. Magsasalita na kaya itong si Magpantay na sangkot di umano sa pagkawala ni Catherine Camilon. Mga kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Pagkatapos nating mapanood, magbibigay tayo ng kaunting public opinion, punto de vista na naaayon ho dito sa rolling ng video na pinanood po natin. Panoorin po natin mga kaibigan. Layunin din umano na investigasyon at mga pabilisang pagkakamit ng hustisya para sa pamilya ni Camilon. Patlaang ning parabelo sa detalye. Go! Tagayon si Senator Rapi Tulfo ng resolusyon na humihingi ng Senate investigation sa paglalaho ng beauty queen na si Catherine Camilon. Kanyang panukalang resolution number 913, pinaimbestigahan ng insidente para maripaso ng Senado ang screening process sa mga pulis at ang pananatili sa aktibong serbisyo ng mga pulis na sangkot sa kaso. Layunin din umano na investigasyon at mga pabilisang pagkakamit ng hustisya para sa pamilya ni Camilon. Sa resolusyon, tinukoy ang report tungkol sa paratang na ang pulis na si Major Alan De Castro ay nasa likod ng paglalaho ni Camilon mula noong Oktubre ng nakaraang taon. Sinampahan na si De Castro at ang bodyguard dito ng reklamong serious illegal detention. Nitong Enero, sinabi ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas ng PNP Regional Office 4A na epektibo noong January 16, dinismiss na sa serbisyo si De Castro dahil sa conduct unbecoming of a police officer at tinukoy na dahilan ng umano'y illicit at extramarital affairs nito kay Camilon. Sa ngayon, may 250,000 pesos na nakalaang reward na makapagbibigay ng impormasyon ukol sa nangyari kay Camilon. Ang reward ay pangako ni Batangas Vice Governor Mark Leviste at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay, alright. Shoutout po sa lahat. Maraming salamat sa original mayari ho ng video na ito. Heto, talagang sa wakas, good news mga kaibigan sa lahat na sumusubaybay dito sa kaso ni Catherine Camilon. Ito po ang matindi. Nako po, di ba? Palakpakan muna tayo mga kaibigan. At siyempre, magpasalamat muna tayo dito kay kagalang-galang Senador Rapi Tulfo. Sapagkat hindi niya po iniwan itong kaso ni Catherine Camilon. Mga kaibigan, sa noong pa man, kung matatandaan niyo po, itong si Idol Rapi Tulfo sa interview nitong pamilya, nanay, asawa, kapatid ni Catherine Camilon, ay nangako po siya sa taong bayan, sa mga kamag-anak, sa lahat po ng mamamayan na dadalhin niya po ito sa Senado kung hindi po ito magkakaroon ng linaw, kung
hindi po ito mabibigyan ng justice dito sa ginaganap na pag-iimbestiga sa hanay po ng kapulisan. Naku po, matindi, di ba? So makatuwid, hindi po ito nabibigyan ng magandang investigasyon, patas na investigasyon. That's why ito po si Idol Raptor po ay nagkaroon na po ng resolusyon na imbestigahan na sa Senado itong pagkawala ni Catherine Camilo na ang layunin po ay sa lalong madaling panahon ay mabigyan po ito ng hustisya at malutas ang kaso. Nako, napakagandang pandinigo nito. Unang-una sa pandinig ng pamilya ni Catherine Camilo, nanay, kapatid at tatay. At syempre, lalo na po sa akin, ito po ay matagal na po nating inaabangan na napakaganda po nitong ika nga po ay development. Sa puntong ito, bakit datapwat matutuwa tayo? Kaabang-abang po ito. Dahil alam nyo po naman sa lahat ho, ng sumusubaybay sa mga investigasyon sa kaso na kung anong dapat imbestigahan diyan sa Senado, ay mahahalongkat ho ang dapat halongkatin. Ano po ang gusto nating ipunto dito? Kung ayaw hong magsalita, itong si Magpantay, diyan ho sa mga alagad ng batas, diyan po sa Senado, ay may paraan po yan. Kung ano ang kaukulang parusa, kung ayaw magsalita, na ika nga po'y, kung ito ay nagsasabi ng kasinungalingan, may paraan din po diyan sa Senado. At kung itong si De Castro ho, na dating pulis, ay ayaw magsalita dito sa pagkawala ni Catherine Camilo, diyan ho sa Senado, mga kaibigan, ay may paraan din po yan, mga kaibigan. Kung ayaw nyo ho magsalita diyan sa Senado naman, kung ayaw nyo ho magsalita diyan sa Senado, sinisigurado ko po sa inyo, sa maniwalaw po kayo sa hindi. At kung may batayan po na kayo ay nagsisinungaling, ay diyan po kayo makukulong sa Senado. Kaya't kabang-abang po ito. Kung ayaw mo rin magsalita, dating police major diyan sa Senado, ay kaabang-abang po yan. Diyan din po kayo makukulong. Ay kaabang-abang po ito sapagkat kung ito ay makondemn of court diyan sa Senado, itong si De Castro at itong ika nga po'y si Magpantay, alam nyo ho naman na ito ay may nakabindi na kaso na warrant of arrest na lang po ang iniintay. Paglabas ho ng warrant of arrest, ay kung abutan ho ito ng paglabas ng warrant of arrest diyan si De Castro na nakakulong pansamantala, ay hindi na po mahihirapan na ito ay arestuhin. But ititwist ko ho, ang tanong ngayon, marami ang nagtatanong at mainit na usapin sa social media. Nasaan na nga ba itong si De Castro? Ito nga ba ay nakatakas na? Papunta diyan sa ibang bansa? Nakalabas na nga ba? Para na sa ganon, ika nga po ipagtaguan niya itong kaso na di umano ay tinuturong utak siya sa pagkawala ni Catherine Camilo na sangkot itong si Magpantay. Malalaman po natin mga kaibigan dahil kapag nagkaroon po ng hearing diyan sa Senado, ito ho ay ipapatawag. Sisipot nga ba ito o dadalo? Kung ayaw man itong sumipot, ay may paraan din po ang Senado para po ito legal na arestuhin dahil nakasaad po yan sa regulation. Kapag hindi ka umattend sa Senado at inimbitahan ka, ay may tanging paraan po yan para na sa ganun po ay arestuhin ka. Ang tanong nga, isa pang tanong, paano nga maa-aresto ito? Mga kaibigan, kung ito ay nakalabas na sa ibang bansa. Ba't yun ay isang punto de vista na malalaman po natin ang buong katotohanan dito kapag nagkaroon po
ng Senate hearing. Napakarami po dapat malaman dito sa Senate hearing na hindi po nagagawa ng kasalukuyang nag-iimbestiga. Nandiyan po ang executive session. Nakahanda po yan sa kay Magpantay. Kung takot man no, si Magpantay na ika nga po isiwalat ang buong katotohanan na nalalaman dito ay nakahanda po, hindi ko po pinapangunahan. Ang ika nga po Senado, ayon po sa ating pagsasaliksik, ayon po sa ating ika nga po karanasan sa pagtatalakay kapag may hearing po sa Senado, ay binibigyan po ng pagkataon ang sinuman na gusto magsiwalat sa pamamagitan po ng executive session. Ay baka sakali, sa pamamagitan po ng executive session ay magsalita itong si Magpantay. Kaabang-abang din po yan mga kaibigan. Baka sakali, kung sakali man sumipot itong si De Castro, nandyan din po ang executive session. Kung ayaw niya magsalita, ay nandyan po executive session, di ba? Ay baka nahihiyala itong magsalita itong mga ito sa karamihan ng tao. Baka doon sa isang room lang gusto magsalita. Marami po ang kabang-abang dito mga kaibigan. Datapuat sa puntong ito ang isa pang kabang-abang. Dahil sa kasong ito ay maraming anggulo. Sabi nga, nitong si De Castro na dating pulis ay haharapin niya ang kaso sa korte. Hindi po natin alam ang takbo ng utak nito. Di ba? Bagamat mayroon po nagtuturo ng katagpo ni Catherine Camilon ay itong si De Castro bago mawala. Alam niyo ho, ang teknolohiya ngayon ay kahit sino ay pwedeng gumamit mga kaibigan. Marami po ang nagbibigay dito ng kanilang idea, punto de vista, public opinion, kahit sa social media, kayo pumunta dyan sa comment section. Importanteng mahalaga yan. Mga mahal natin taga-subaybay na nagbibigay ng comment section, baka daw di umano ay iba ang gumagamit ng cellphone at nagpapanggap na sa De Castro. Di ba? Isang public opinion po yan. Hindi ko po sinasabi na paniwalaan nyo. Data po at in relation dito sa ating pagtatalakay, hindi po natin alam kung ano ang sasabihin nito si Magpantay kapag ito ay nagsabi ng buong katotohanan. Dahil alam po natin, tinuturo ng matibay na ebidensya, buhay na testigo si Magpantay na talagang siya ang nagmamando na pinapalipat ang katawan ni Catherine Camilon diyan po sa sakyan na mayroon pong dalawang kasama na sa ngayon po ay hindi pa po makilala, nagtatago. Kaya't kaabang-abang po ito diyan po sa ika nga po Senado. Mayroon bang ituturong iba pa ang gulo itong si Magpantay? O may ituturong ibang utak? Bagamat ang tinuturo dito na utak, di umano ay itong si Police Major dati, ay hindi po natin alam dito kung mabibigla tayo dito Kaya kaabang-abang dito sa Senado kung ituturo mismo, kung may iba pang ituturo itong si Magpantay na sangkot dito, mga kaibigan. Alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. O ito nga ba ay magsasalita na tungkol laban dito kay dating Police Major na dati niyang amo? Marami po dito ang kabang-abang. Ito nga ba ay tuluyan ang magtitistigo laban dito dating Police Major De Castro? O isasalba niya ang kanyang sarili, mga kaibigan? Lahat po yan, mga tinalakay natin ngayon, ang kasabutan, ay mapapanood po natin diyan sa gaganapin na hearing sa Senado. Tuloy na po. Dahil ang ating pong mahal na senador ay naghaya na po ng resolusyon na dapat imbestigahan na sa Senado na ang layunin po nito ay sa paglutas sa lalong madaling panahon ay malutas ang pagkawala ni Catherine Camilon. Mga kaibigan, hindi po tayo
nagpapakalat ng fake news. Kung ano man public opinion, punto de vista. Ang ika nga po narinig nyo sa akin, yan ay pawang punto de vista public opinion na nagbabase po tayo diyan sa rolling ng video. Disclaimer po nawa. Kung ano man ang ating public opinion, punto de vista na nasabi ko ngayon, hindi ko po sinasabi na mangyayari ngayong araw na ito. Batasahan po natin. Bukas makalawa. Pag naganap ang hearing na ito, ay mangyayari po ito. Asahan nyo po, mga kaibigan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Abangan po natin ang eksaktong araw, eksaktong pitsa, complete details, confirmation dito po sa gaganapin na hearing diyan sa Senado tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon at nang sa ganun po, mabigyan po ito ng tunay na hustisya. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot, mahiya. Bilang suporta ho sa paghingi ng hustisya, inaanyayahan ko po kayo diyan po sa comment section. Maybe po kayong magbigay ng inyong mga salubin. Yan ay buong puso ko pong ire-respeto. Bye-bye, palapakan.